Magandang araw mga Cagayan Youth. Updated tayo dito sa Parada National High School. Ang balitang 1. Para sa first report na mainit na pinag-uusapan, ang daily finale ng isang controversial usapin sa buong mundo. Para sa ibang detalye, narito si Ana Patrialba. Ang death penalty ay isang controversial usapin sa buong mundo. Sa Pilipinas, Senator Bato de la Rosa ang pagbabalik nito para sumama na ang drug criminals. Ngunit, maraming bansa ang tumatalipod sa pagbusa kamatayan. Ayon sa Youth and Human Rights Shift, ito ay makaluma at madalas na hindi patas. May pangalit na mapatay sa Vicente. Noong 2023, mas 31% ang mga execution sa 16 na bansa. Karamihan sa Iran, Saudi Arabia, Somalia, US, at China. Libo-libo ang naniniwala at natay taon-taon. Ngunit kung di ito kasmisiwala. Ayan ang mga balita tungkol sa death penalty. Ayon ko, Pati Alvin, nagbuunay. Ang ating kapaligiran sa niya maladapat sa kanila. Kapag-protect sa wala hindi lang para sa kanilang kapalan. Ito ay para sa ating lahat. Pinapanatiliin nito ang pasiglahan ng ating kapaligiran. Balance sa ecosystem at sinusuporta ng food chain. Nagbibigay din ito ng benepisyong medikal at scientifico. Nakakatulong din ito laban ng climate change, sinusiguro ang sustainable likas na yaman, nagtutuguyod ng turismo at nagpaprotekta sa ating kamanang kultur. Ang pangalaga ng wala ay napakinabangan ng mga sumusunod na henerasyon sa kagandahan ng kalikasan. Yun lamang kung sa pangalaga ng kalikasan, Willie Ann Andes, nag-uulat. Pagdami ng mga unwanted pregnancy ay lumalaganap sa buong bansa. Ang pag-iingat sa sexual na relasyon ay mahalaga para sa ating kalusugan. Ang safe sex protection ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagbuntis, kundi pati na rin sa pagprotekta laban sa mga sexually transmitted infections o STIs. Ang paggamit ng condom ay isa sa mga pangunahing paraan upang maiwasan mga ito. Kung dito, ang regular na pakikipag-usap sa partner at pagpapakonsulta sa doktor ay makakatulong upang mamatahimik ang iyong malusog na relasyon. Yun lamang pa sa aking report. Cesar Solomon Jr. nag-uulat. Usapang mental health ng kabataan, 1 sa 5 kabataan ang nakakaranas sa mental health challenge. 70% ang hindi nakakuha ng tulong. Para ito ay may iwasan bukas ng komunikasyon, hikayatin ang pagpapayag ng damdamin ang kanilang kailangan. Malusog na gawi, regular na ehersisyo at balanse sa pagkain. Bigyan diin ang tulong at relaxation, mindfulness, stress reduction techniques, professional na tulong, hikayatin ang paghingi ng suporta. Sama-samang buuin natin ang mas malusog at masayang kinabukasan para sa ating kabataan. Yun lamang para sa Youth Mental Health, Nikki Fernando, nag-uulat. Ang Artificial Intelligence o AI ay isang teknolohiyang patuloy na nagbabago sa ating mundo. Maraming benepisyo ang AI para sa ating lipunan. Una, ang pagtaas ng efficiency sa iba't ibang sektor. Pangalawa, ang mas mahusay na pagdedesisyon sa pamamagitan ng data analysis. At pangatlo, ang kakayahang lutasin ng mga komplikadong problema na dati imposible. Mula sa healthcare hanggang sa transportasyon, ang AI ay nagbibigay ng solusyon para mas maayos at mas maunlad ang kinabukasan. Yun lamang ang report patungkol sa AI. Kathleen Shane Mendoza, nag-uulat.